sir, kamusta po sir? So, we meet again ha. So, ano naman, kamusta naman ang buhay-buhay? Nakakaraos ka kahit pa paano. Nakakaraos din. So, ayan, mensahe lang po para kay Mamarat ang Mundong sa programa niya to. Wala akong masasabi kundi pagpatuloy niya ang kanyang programa. Susuporta lang kami mga senior. Saka siyempre sa mga senior to. Senior. Para makaano tayo. Tulong-tulong lang. Kami lang unity. Diba? Para magandang buhay para magandang buhay natin mga senior. Siyempre nagkakaita na tayo yung sa susunod para kaya din naman nila yung ating gagawin. Diba? Sa ating Lang kayo dito, ay? Wala ako sa 75. Ang 75. Oo, doon sa 75 kaya may habang. Doon ako eh. Sa ating Pangulong sir, sa ano na lang, sa ating Pangulong Bongbong Marcos, ano naman ang maminsahe mo sa kanya? Eh, sa akin naman, sa ating Pangulo, pagpatuloy niya yung kanyang gawain na para sa tao, para sa ating bansa, para mapaunlad. Kasi maraming bumabati ko sa kanila, sa kanya. Dapat ang laban natin yan, unity yan. Pag-aga ko nanonood ng balita, kamusta kay Tulfo eh. Hindi, yung sa gera. Sa gera yun. Sa Israel at saka Hamas. Sa Hamas, pati kahit sa balita na sa Facebook nagano ko eh. Ito po lagi na ako dito sa Hamas at So, panalangin na lang natin na wala tayong mga kapatid na Pilipino na masaktan doon. Ilan tayo dapat tayo di ba? Tatlo na sa Hamas? Marami ang nung gumanti ang Israel. Pero sana, wag namang... Kasi walang kasi sila eh. Isa sa Israel eh. Ang Hamas eh, na yan eh. Para wala silang... yan, para mga ISIS yan, parang militanteng grupo yan. Yan ang grupo nila na eh. Kaya... May tanong ka pa? May tanong ka? Wala. Okay ka na, salamat sir. Salamat to. Natito tayo. Sana hindi lang itong last. Salamat sir. Siya po ay ipinanganak noong June 22, 1977 dito po sa Manila. Nag-graduate po siya sa St. Mary's Academy at sa La Concordia College. Siya po ay naging chairman noong panahon po ni Mayor Alfredo E. Siya po ay active in Charity Parents for Good Children Foundation at naging volunteer po siya sa Berlin Foundation. Siya po ay naging investigative reporter ng DWPL para sa Pantay Buko. Kunus anchor po ng Radyo Veritas, Bahay ng Negosyo International Organization. Siya po ay tumakbo ng konsehal ng 5th District ng Maynila noong 2022 election. Naging human rights po siya advocate at ngayon po ay naging senior citizens advocate po. Mayroon po siyang teleradyo program sa Media House Express, mabilis na tulong, malasakit sa tao, every Saturday po, 1 o'clock hanggang 2 o'clock ng hapon. Mga ka-senior citizens ko, ang aking tinutukoy ay walang iba kung hindi ang mahal na mga senior citizens, ang superhero ng Maynila at ang senior citizen, Miss Mara Tamundong. Hello, magandang umaga. Sandali po kasi yung echo favorite yata tayo. Magandang umaga po! Ayan, syempre, libong-libo, kailangan medyo masigla po tayo. Para kahit pa paano, may nararamdaman tayo, at least, nakikita po na ibang tao, pwede natin itawi yung nararamdaman. Ay, thank you po. Sandali, patayin ko na po itong isa. Ayan, okay na yan. Ito na lang isa, hindi kaya eh. Sobrang liit yata ng ating espasyo. Pero, ang laki naman ng mga puso ng mga kasama ko ngayon. Kumakain po kayo ng burger? Wala pong mayonnaise yata? Meron.
cholesterol. Sabi ko, huwag lagyan para walang cholesterol eh. Pero syempre, yan naman po ay pang-merienda lamang para sa inyo. Ako naman po natutuwa, yung mga ganitong pagkakataon na tayo po ay makakatulong para suportahan po yung mga programa, lalong-lalo na po para sa ating mga senior citizen. Kasi alam na alam ko naman po yung pakiramdam ng isang senior citizen dahil ako nga po ay may mama pa, may papa, na walang ginawa kundi sabihin, anak, ano ba naman tong ating gobyerno, wala malang benepisyo para sa mga senior citizen. Kailangan pumila pa ako sa City Hall para sa 500. Lagi ko sinasabi kay mama, huwag ka nang pumila kasi total, naibibigay naman namin. Ang katwiran po ni mama, kahit 500 pesos yan, ibig sabihin para sa akin yan, ibig sabihin pinahahalagahan ako ng gobyerno kasama ako sa mga benepisyo. Kaya kahit na po nahihirapan siya, pipila siya, yun lamang po, hinihiling niya na syempre madagdagan pa po yung mga benepisyo na para sa mga senior citizen. Kaya ako naman po bilang isang anak, syempre nagmamahal ng magulang at lahat naman po nakita natin sa ating mga magulang yung paghihirap dahil ako po isang magulang na alam ko po kung ano yung pakiramdam ninyo na kayo po ay magkaroon ng tunay na programa, mapansin ng gobyerno at matulungan talaga ng direkta. Yan po ang ating hinahangat para sa ating mga senior citizen. Yung mga nandyan po sa likuran, hello, magandang umaga po. Sa mga senior citizen po natin na nandyan sa gilid, happy birthday po dun sa naka-pink. Naka-pink po, happy birthday daw po niya kasi nagpagupit siya. Oo, happy birthday po sa ating mga senior citizen po na nandyan. Siyempre, magandang umaga. At least naintindihan nyo na po yung tungkol sa inyong PhilHealth. Alam po ninyo, tayong mga Pilipino, matiisin tayo matiisin, matyaga, masipag. Kaya kahit na maliit na bagay, malaking bagay, mahalaga po sa atin. Kaya ako naman po, ang ginagampanan ko, yung mga ganitong klaseng programa, tumutulong na po ako para maibaba po direkta sa inyo. Kasi ang kailangan po ng ating mga senior citizen ay maintindihan kung ano ba talaga ang programa na meron para sa inyo. Kasi ang kulang po sa atin, kadalasan hindi po natin alam kung ano yung mga karapatan natin at mga programa para sa atin. Basta pila ka na lang dyan sa barangay. Kahit walang di mo alam, pumila ka na lang. Puro ganun po tayo So iba pa rin po kung malalaman natin, yung ipipila ko pala, malaking tulong pala sa akin. So syempre, mamarates mo na kaagad sa kapitbahay o pumila ka dun. Kasi benepisyo mo yan, makakatulong sa gamot mo. Ibig sabihin, nagkakaroon ng dahilan po tayo para lalo rin natin matulungan yung kapwa po natin. Yan lamang po yung aking ginagawa. Siyempre, ako po ay lumaki. Siyempre, lumaki po ako dito ng elementary, dito sa may Leyte Street. Na kung saan naging SK chairman po ako dito ng panahon ni Chairman Muyot. Kaya nung ako po ay bata pa lamang, namamalengke po kami ni Mama dito sa Sapanta. Lagi po kami nag-shortcut from yung Leyte, may tagusan po dito yan. Kaya alam ko po lahat. Lahat po. At ako po pag namamalengke dyan, nililista na lang po minsan ni Mama, kabisado lang po kasi niya yung mga tindahan dito. So dala-dala ko lang po yung listahan kung si Mama po busy kasi ang Mama ko po guro, nagtuturo. So anak, kayo na lang pumunta ng kapatid mo. May listahan na po kami, anong bibilihin. Papakita ko lang po dyan sa tindahan. Ay naku, anak ni Lori yan, hindi mo pwede bigyan ng pangit yan, papabalik yan. Naku, huwag mo bigyan ng kulang-kulang ang kilo niyan. Ibabalik ng mama niya yan. Kaya ako po lumaki dito. At palagi po ako bumibili dito ng maliit na, dito tinitinda yung piniprito, yung naka-stick na maliit, na kulay itim, parang dugo. Baga, ayun. Favorite ko po kasi yung tinatago ko kay mama. Kasabi ni mama, huwag ka kumain ng baga mama, cholesterol yan. Kasi ang mama ko po, pinalaki kami kumakain ng gulay talaga. At saka ng isda. Kaya ako po, bihira ako kumain ng baboy. Kaya nung natikman ko po yun, sabi kasi dito ng bata nakasabay ko sa palengke, masarap to, tikman mo. Di ka naman mamamatay dito. Nung natikman ko po na adik na kakabili. Kaya ito yung gusto ko na utusan ako ni mama sa palengke. Kasi bumibili nga po ako ng baga. Nakapag pinarito kasama yung steak. Pag uwi ko sa bahay, babagalan ko lang po yung lakad ko, ubus ko na yung baga. Busog na ako. Yan po yung mga memories ko dito. At sabi nga nila, kung hindi ka taga sa Panta, hindi ka maglalakas loob na maglakad. Kasi dito, sasabunutan ka na lang bigla. Kung
Kung halimbawa hindi ka mabait, eh sigurado ka, hila yung buhok mo dito pag hindi ka mabait. Pero syempre, pag taga rito ka, baka kabisado mo po yung mga tao rito. At syempre, mababait tayo. Basta hindi lang tayo aapihin, di po ba? Walang pwedeng apihin sa atin, lalo na kung taga Zapanta. Lalo na yung mga senior citizen natin, na halos dito na talaga. Kaya sabi ko nga po, sino ho ba ang hindi magmamalasakit sa taong taga rito? Pwede niyo ho bang questionin na ako hindi magmalasakit samantalang dito po ako lumaki? Maaalis niyo po ba sa akin na mahalin ko yung kapwa ko bilang ako po ay lumaki dito at naglingkod dito? Nangangaruling po ako dito nung kabataan ko dito sa Don Pedro. Diyan kasi mga malalaking bahay di po ba? Ang tinatarget po namin yung malalaking bahay. Kasi malalaki din yung ibibigay. Ay, ito malaki git, kahit di tayo marinig, magdodoorbell lang po kami. Kadalasan binibigyan po kami nung time na yon 50 pesos, 100, malaki na po yun. At minsan bibigyan po kami ng pagkain, ng cake. Yan po yung mga memories na naalala ko. Ngayon po na lumaki na ako, lahat po ng yan, gusto ko rin maranasan ng mga kabataan na matuto silang makipaglaro, makipagkaibigan, para yung tamang asal, yung values, maia-apply mo sa kaibigan mo. At ganoon din po yung mga senior citizen natin, malamang nung araw po nakikita ko na kayo dito sa palengke. Siyempre, yun lamang, bata pa po ako nun maputing-maputi po ako nung bata kasi minsan lang po ako lumabas. Pero anyway, ito naman po na ikwento ko lang para masabi po ninyo, si Mana taga rito pala yan. Kaya pala, siga pala yan. Siga pala kinalakihan niya, kaya pala hindi takot yan. Kahit na ikalat ko po yung tarpaulin ko, sino magsasabi na ako hindi taga rito, kilala ko po lahat ng siga dito sa Arellano. Nakatira po yan dyan lang malapit po sa barangay hall ni Chairman Habay-Habay yung siga dito nung araw. Ewan ko na kung alam niya, ayoko na po sabihin. Baka mapagalitan na po Alam ko pong siga yun. Kasi pumupunta po yun sa bahay namin At lagi niya sinasabi, pag may nandigaw sa'yo at ikaw niloko ka sabihin mo lang sa akin, titirahin ko ka agad. Ay, nakakatakot. Kaya nung bata po ako, di na ako naglalabas. Kabisado ko po lahat dito. Lahat po ng mga kalaro ko, taga rito, hanggang ngayon, yung iba po nasa Amerika na. So lahat po ng mga memories ko nandito. Kaya siguro nagtataka po kayo, sino ba itong manatamundong baba dito? Bigay ng bola. Punta ng punta sa mga barangay. Bigay ng burger. Yan na po ang sagot sa tanong ninyo. Dahil ako po ay taga rito. At hindi po ako natatakot dahil isa na rin po akong siga dito sa Zapanta noong araw. Siyempre, para sa ating mga senior citizen, dapat maging masaya tayo. Dapat pag-aangin po natin yung buhay natin. Na kahit ano pong problema ang pinagdaraanan natin, lahat po ng yan ay pansamantala lamang at lahat po ay may solusyon. Basta nandyan po ang ating Panginoon na hindi po nawawala sa atin. Yan din po ang lagi kong dinadasal. Na syempre, ibaba yung direktang benepisyo para sa ating mga senior citizen. At dapat, hindi na po kayo nahihirapan. Dahil kung kayo pahihirapan nila, ako po ang makakalaban nila. Di ba, Tay? Naniwala na si Tatay Ay, oo. Taga Zapanta pala yan siga pala yan Syempre, di ba, Tay? Sino mo ba magtatanggol sa inyo kundi taga rito rin? Sino unang magmamahal sa inyo? Alam nga namang magmahal sa inyo doon sa malayang-malayang lugar. Syempre, taga rito rin po. Kaya lang, yung pagmamahal po kasi hindi mawawala kung talagang tunay kang nagmamahal ng kapwa. Kaya para sa ating mga senior citizen, lahat po ng programa, ibaba po natin. Ako naman po ay narito. Isa po akong politician o hindi, wala po akong pakailan. Basta ako po ay bababa para makatulong po sa ating mga senior citizen. Hayaan na po natin sa kanila yung maging politiko sila. Basta tayo po, normal na tao, na totoong naglilingkod, nagbibigay ng malasakit at pagmamahal sa ating kapwa. Yun naman po ang pinakamahalaga sa lahat. At ako naman po, tinatawag nga nila raw akong superhero. Sabi ko, baka mahirap panindigan po yan. Pero lahat naman po ng paraan ay ginagawa ko para ako po talaga ay totoong makatulong. Dahil sabi ko nga po, ayoko naman tumanda na puro problema na lang. Kaya gusto ko po habang bata pa po ako, masolusyonan na natin yung problema ng mga senior citizen para pag dumating po ako sa edad na senior citizen, ngingiti na lang ako at sasabihin ko, wala na tayong problema, meron tayong PhilHealth, meron na malaki na yung ayuda natin,
isulong natin yung 2,000 kada buwan para sa mga senior citizen. Magkaroon kayo ng sariling lugar. Lahat po ng yan ay talagang gagawin po natin. At kapag hindi ko po nagawa, saka po kayo magalit sa akin. Pero for the meantime, tulungan nyo rin po ako na matupad lahat ng programa. At ito po ay inaalay ko lamang para sa inyo. At ako po bilang isang magulang na at darating po sa edad na senior citizen kasi 45 years old na po ako, so 15 years na lang. Sabi ko nga po kahapon sa aking teleradyo program kasi meron akong teleradyo program every Saturday 1 to 2 p.m. Bago ka pala tumungtong sa senior citizen, napakarami mo ng pinagdaanan. Isipin po ninyo, araw-araw po kayo humaharap sa buhay, naglilingkod sa pamilya, nagpapakain, nagpapaaral, pati yung sarili pinoproblema, pati problema na anak, nag-asawa na, pinoproblema nyo pa rin. Bago pala po ako makarating doon, bago ko masabi ako isang senior citizen na pagtungtong ng 60, ang dami nyo na palang pinagdaanan. Eh bakit hindi po nila nakita yun? Dapat noon pa lamang nabigyan na po kayo ng pansin, ng importansya na dapat mayroong programa at boses ang mga senior citizen sa bawat barangay. Kaya isulang natin tayo! Magkaroon kayo ng boses! Hindi lamang boses, kundi magkaroon kayo ng malusog na pangangatawan at isip na dapat kayo po ay tulungan sa lahat ng programa! At dahil po dyan, aawit po ako ng isang nakakalungkot na awitin. Joke lang. Pero aawit po ako ng isang awitin. Depende po kung gusto nyo awitin ko yung inaawit ko madalas. Opo, gusto nyo po ba yun? Alam po ninyo, yung pag-awit ko po na yan, hindi ko po yung pinlano. Dahil nung nasa food feeding program po ako, maraming mga senior citizen na nakatayo. Sabi ko, ano ba iniregalo ko sa mga senior? So, nung inawit ko po itong kanta na to, natuwa naman ako kasi yung mga senior, luha po ng luha. Ang sabi ko, naku, na-offend ko ata sila tatay kasi kinanta ko kahit maputi na ang buhok mo. Eh sabi naman ni tatay, hindi iha, naluha lang ako kasi naalala ko nung kabataan ko, yung mga pinagdaanan ko bago po ako tumutong ng senior. Naiyak ako dahil gano'n na pala, palaki din yung pinagdaanan ko para mapunta ako sa edad ko ngayon. Kaya ito pong aawitin ko, awitin lamang ko ng isang pagmamahal ng magulang para sa kanyang anak at ang anak para sa kanyang magulang. At ito po ay awitin ng pagmamahal para sa inyo. Dahil hindi naman mahalaga kung pumuti na yung buhok nyo. Ang mahalaga kung ano po ang naging kontribusyon nyo sa pamilya kung bakit pumuti na yung buhok ninyo. Napakahirap.
buhay. Yes! Don't let this feeling end. It's everything I am. Ayan po. Kahit netizen marahil wala rin pong maratamundong dito sa inyong harapan. At lahat po ng talent ko, kung ano man meron, pagmamahal sa aking puso, pag-awit, yan po ay inaalay ko sa ating mga senior citizen. Dahil kung hindi dahil po sa inyo, saan ko pumamanahin yan? Saan po ako manggagaling? Kaya marapat lamang na kayo po ay pasalamatan ng walang hanggan! At walang katapusan ng pagmamahal ang dapat mo ibigay sa inyo. Muli po, maraming salamat at sana po makatulong po ang ginagawa namin ng pagbaba para sa inyo upang maliwanagan po ang ating mga senior citizen sa lahat ng programa at mga karapatan ninyo. Alalahanin po ninyo, hindi po tayo politiko, hindi po tayo sa politika, kundi para tayo po ay para sa inyo, para sa masa na tayo po ay makatulong sa ating lahat. Maraming salamat po! Abutin po, Papa, kay Mara Tawagdaw. Yan, ano
Ano pong masabi mo ba, mensahe para kay Ma'am Marata Mundong? Siya po ay isang taong mapagbigay. Ano yan? Marunong po sa kapwa-tao. Yan, salamat po. Ayan, nakatapos na po ba kayo, Nay? Mag-ano? Yan. Salamat po. Yan, Nay, kamusta po, Nay? Ikaw naman, Nay. Anong mga message mo para kay Ma'am Marata Mundong? Tumulo. Oh, yan.